Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi po ito mag-resonate sa lahat. Kasi, unfortunately, hindi ko naman po talaga makakulat ng energy ng water sign sa mundo. Ano po? But anyway, kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Ding Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook, sa Messenger. Okay? And meron din siya sarili niyang YouTube channel. You might want to check her out. Tapos ako naman po, meron akong astrological reading. Available yan doon sa aking TikTok shop for only $299. Naka-promo siya ngayon. Pwedeng compatibility reading or astrological reading, just ask me whatever you want to know. No? Kung ano yung career best suited for you, business, whatever. Pwede yun. So, anyway, what will happen in the... sorry. Main energy, diba? Pang dulo pa, nasa dulo na agad ako ng reading. Ano yung main energy ni water sign? Kunin natin yan. Well, your main energy is the Four of Swords. Two of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. And the Three of Cups. Okay. Kunin natin yung main energy ng person na nakakonect mo. Para tuloy-tuloy. Sobrang ma-appreciate ko guys yung comment. Natutuwa ako pag may mga nagko-comment, nagaganahan po ako mag-reading. Sana po mag-comment kayo. Tsaka, kahit heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Nakikita ko, sumusuporta kayo, ganyan. So, masaya ako doon. So, anyway, dito tayo sa side ng person mo. The moon is here. And this is the sun. So, I will take it. Actually, nagpakita kasi din siya. Napasama siya dun sa hugot. So, the sun is here. The moon and the sun. Wow. Ang ganda ng combination. Nine of Pentacles is here. And at the bottom of the deck, the Nine of Wands. Okay. So, nakikita natin, there's challenges sa connection mo with this person. Maybe you are currently stuck sa something, situation, lokasyon, pwedeng ganun eh. Kasi nakikita natin that wala kang magawa regarding that. You're stuck, you don't know what to do. Pero may pagpaplano sa iyo na nakikita natin. Maybe you're planning on, or maybe you're looking forward. Kung ikaw ito na may, may handle nitong, maybe there's distance between the two of you. Pwedeng nandun yung pagpaplano mo na gusto mong makita or ma-reconcile sa taong ito. Pero sa ngayon, wala kang alam magawa. Maybe because of work, career, pwedeng ganun. The Nine of Wands is like, this is showing us the challenges na nangyayari sa inyo ngayon ng person na ito. And pwedeng yun, may kinalaman sa wala kang magawa sa mga plano na gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Or, if yung person mo yung malayo sa'yo, maybe wala kang magawa sa sitwasyon ninyo, gusto mong makipag-reconcile siya or mag-reconcile kayo, but yeah. Part of you is naiinis ka sa sarili mo because you are currently in a situation na hindi mo gusto. 'Di ba? Ikaw naglagay sa sarili mo dyan eh. Yeah, parang, bakit ko ba to ginawa sa sarili ko? Bakit ko ba to ganito, ganyan? It's your fault. And yung person mo with the moon and the sun, I don't know if you're dealing with a twin flame, guys. This is the moon, the sun, twin flame energy, yin and yang. So, I don't know if this is your twin flame, pero yun yung main energy niya. Okay. The Nine of Pentacles is here. This could be a person who is very successful. This could be a person na marami ang rumerespeto or mataas ang tingin ng tao sa kanya. No? Because, financially stable, financially, pwedeng since birth, gano'n na siya, or hindi. Pwede namang siya na yung, kumbaga, yung status niya ngayon, pwedeng, somehow, yung iba sa inyo, pwedeng may naitulong ka sa kanya, parang gano'n. Hindi, huwag mo kunin lahat. Or maybe, naging part ka ng growth niya. So, gano'n. Alin man doon. Either kasi mayaman na siya noon pa or maganda na estado talaga ng buhay nila. Or,
malaki din naman kahit paano na itulong mo sa growth niya. Pero ngayon, sa inyong dalawa, maganda yung situation ng person na ito kumpara sa'yo. Kasi might be ikaw, may mga kailangan kang tanggalin, and or, yun nga, you might be stuck in a situation. There's toxicity around, guys. I don't know if may mga tao nakakausap ng toxic, and ito pa yung isa sa nakakapagpadagdag kung bakit naiisip mo, bakit ko ba ito ginawa, bakit ganito, ganyan. So, ang daming pagsisisi coming from you, no? And I think yung iba sa inyo, yung plano na ito, pwedeng hindi yung maisakatuparan. You want to be happy. You feel like ang makakapagpasaya sa'yo is yung person na ito. And dahil malayo siya sa'yo or wala siya sa buhay mo, paano ka sasaya? Parang ganun. And ano ang emotions ninyo para sa isa't isa? Alamin natin yan. Water sign. Ano ang emosyon ninyo para sa isa't isa? Spirit guides, angel guides for the sign of water sign. Emosyon ninyo para sa isa't isa. You do have here the Knight of Cups, the Seven of Swords, the Chariot, and the Five of Cups. Okay. Kunin ko na rin yan sa side ng person mo. Emosyon ninyo para sa isa't isa. Spirit guides, angel guides, for the sign of water sign. Ten of Cups is here. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal. I will just read the card in reverse. Pag naramdaman kong pang-reversal talaga siya. Yung energy niya. The Devil is here and the Queen of Wands. Bottom of the deck is the Six of Swords. Okay. I feel like kung ano man yung ending in the past sa inyong dalawa, parang okay naka-move on na doon. I don't know kung may kinalaman sa connection nyo yun or ending sa mga kanya-kanya ninyong sarili. No, maybe something in the past ang nag-end sa'yo, naka-move on ka na doon. You have already healed yourself from this maybe trauma or something. And then yung person na ito, yeah, I can see na pwedeng okay na siya ngayon din with regards to past. You're dealing with someone who is naughty. Naughty in a way na mapang-asar, so pwedeng in the past or maybe ngayon may pang-aasaran na nangyari sa inyo, or someone who really wants to tease you. Gusto kang asarin, ganyan. And with the Knight of Cups, gusto mo tong person na to. Mahal mo siya. You know that. And with the Seven of Swords, I feel like you want to buy something dito sa person na to. Kasi ikaw yung tipo ng tao na maregalo. Alam mo yun, ma-surprise. And you want to, to show your appreciation or yung love or yung, na special tong tao sa yung ito by giving him or her gift or something. No? And the Chariot is here. That's Cancer energy, the Five of Cups. I feel like may times na lumalayo or kailangan mong lumayo or kailangan mong malayo dito sa taong to, tapos yun yung nakakapagpalungkot sa'yo. Diba? And nakikita natin na yung pwede may pagkakalayo ng bansa yung iba sa inyo. The Ten of Cups, this person loves you. Mahal ka niya. Actually, kung ano lang yung kaya mong ibigay, kontento na siya doon, komportable siya doon, kontento na siya doon. And with the Queen of Wands, as long na nararamdaman niya yung special siya, dahil may mga na-appreciate ka sa kanya, may mga nakikita ka sa kanya na parang ikaw lang yung nakakita. Pwedeng other people, feeling niya sa ibang tao, hindi nakikita sa kanya yung kaugalingan na yun. But yung iba sa inyo, kasi may ugali ka na or may naipapakita ka sa kanya na kahit hindi ka magbigay ng regalo, ramdam niya na special siya sa'yo. Okay. And, yeah. But you're more on a material kind of person. So, you want showering this person gifts. And what will happen in the future for the both of you?
If this is a person in the past, maybe twin flame connection nga sa iba, I feel like gusto mong mag-come back sa buhay nitong taong ito. Yan. Gusto mong balikan yung mga nakaraan din. There are things that parang sana hindi ko na ito ginawa. Sana may pagsisisi. What will happen in the future for the both of you? Wait lang. This is weird, but habang nagsasalita ako, I saw something and it's like, hindi ko alam kung magre-relate sa'yo, magre-resonate sa'yo. Pero okay lang kahit hindi. Okay? Okay lang kahit hindi. Might be, nagpakita lang siya kasi this could be a reading. You know, Mobile Legends. Ayan. So, I don't know if you're a Mobile Legend player. Or, yeah, I know Mobile Legends. Naglalaro po ako niyan, patanggal ng stress. And if you know the character Chip, yung hero na si Chip, yeah, that's what I saw. Something to do with that. So, anyway, kung hindi ka nakaka-relate, okay lang. It doesn't matter. Sorry po, medyo ako. Medyo bata pa, wow. Or isip-isip bata lang. Ayan. Ginagawa ko yun talaga to, Kasi, or normal yun, guys, pag ikaw nai-stress sa buhay, kailangan mo rin ng hobby. You know? Parang may nahulog, pero hindi ko nakita kung saan. Ano nangyari? May nahulog, pero hindi ko nakita kung saan siya nahulog. But anyway, you do have your Wheel of Fortune, 9 of Wands, and the Queen of Cups. What's with the Tower and the 4 of Cups? Please clarify. The 10 of Wands. Oh, and the Judgment. Wow. Clarify the 9 of Wands, please. Clarify the 9 of Wands. What's with the 9 of Wands? You do have here Justice. I like this. Gusto ko siya. Wait lang, guys. That is Libra energy, by the way, with the Justice card. Okay. I can see a lot of endings. Ang daming i-end or mag-i-end. Especially na ipapakita ko sa inyo yung mga ending na dito na cards, which is the 10 of Wands. This is actually with the number 10 sa numerology, that is all about ending. Number 10, ending, ending number. And also with the number 10, andito na naman si number 10. And I don't know about you guys, but there's number 10 na naman dito with the Wheel of Fortune. This is Roman numeral X, which is number 10. And eto, nakikita ko rin siya as 10 with the XX Roman numerals there. So, ang dami ko nakikitang ending. Okay? And also, at the same time, with the Wheel of Fortune, this is all about big change. Malaking and also, ito pa pala, the Tower is also an ending card. The Tower. Okay? Game over. Tapos na. Ganyan. And ano yung i-end dito? Okay. You do have the Wheel of Fortune. I can see you changing something in yourself. So, isa yun sa pwedeng maging ending. Diba? Parang enough with my old habits. Enough with the old me. Kailangan baguhin ko na yung sarili ko. This is... Wait lang, guys. Nandito ako sa side ng person mo, pero I don't know. Some of you, this is your side. Kasi nakuha ko yung energy mo dito. Oo, pakiramdam ko ito yung side mo. So, some of you, ito yun, ha? Pero bahala ka na sa sarili mo. Sa buhay mo. Kung anong... kung saan ka dito. Or you can be both. Okay? Kumbaga sinabi ko sa big change na ito, pwedeng ikaw, ito, na nagkakaroon ng changes sa buhay mo, ganyan. And pwedeng yung person mo rin. Both of you. Bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Yeah, anyway.
babalikan ko to mamaya ha, para hindi tayo malito. Dito muna tayo dito sa right side. By the way, nakakaramdam ako ng I'm not wearing anything right now, no? Wala akong suot, bracelet, ring. Pero parang may suot ako dito na sing-sing. So, I don't know if you are this person na may suot-suot kang sing-sing ngayon on your right hand. Especially if it's a ring na special. Someone gave you this ring. Ayan. Or, yung iba sa inyo, I don't know if you're married, ganyan. If you're married, and then pwedeng, alam mo kasi ang wedding ring supposed to be dito sa kaliwa yan. Kasi ito daw yung connected sa heart. Nandito daw yung ugat na connected sa puso, sa ring finger mo dito sa kaliwa. But then maybe, mas gusto mo pag nagsuot ka ng sing-sing or sinuot mo yung wedding ring mo is nandito sa kanan. So, I don't know. Kung hindi ka nakaka-relate din sa part na yun, wag mong kunin. I'm just saying, maybe, this is your reading. Pwede na kukuha ko yung energy mo. Okay, in the future, you do have the Ten of Wands. I feel like there's a lot of passion na nararamdaman ka dito sa person nito. And kung sino man ito or ano man itong mga nasa harapan mo ngayon na parang feeling mo ayoko nito, parang gusto ko nang i-end kasi hindi na ako satisfied, hindi na ako masaya, hindi ko nakikita yung na mag-grow ako, maybe that has something to do with career, work, ganyan. Parang feeling mo, hindi ka nag-grow dyan. Or maybe pagdating sa mga kaibigan, you feel like, itong kaibigan ganito, hindi ko nakikita yung, you know, pagdating sa love, ayan, pwede may mga realizations na parang hindi ko pala talaga gusto tong taong to, ganito, ganyan. And, yun yung, because of the judgment, this is like huge awakening for you in the future. Pwedeng magising ka sa katotohanan or pwedeng nandun yung ay, alam mo na pala talaga yung gusto ko. Parang hindi pala talaga ito. Kasi pwedeng naging komportable ka lang eh. Natuto ka lang makampante, makomportable sa kung ano yung sitwasyon mo. Na in the future, marirealize mo, ay wait lang, parang hindi pala ito yung gusto ko. And then you want to end this, whatever this, sitwasyon na magigisingan mo. Or person na magigisingan mo, friends, etc. Parang magigising ka sa kanila. And you might want to end things with this person. Kailang with the Four of Cups, pwedeng hindi mo pa alam agad kung paano gagawain yon. Or, yeah, kasi the Four of Cups is someone not being sure. Hindi ako sigurado kung paano ko alis sa situation ko or paano ko sasabihin sa mga taong ito na ayoko na, parang ganun. Parang ang hirap. And with the Ten of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn energy, yeah, you do feel like a lot of pagkakaiba, no? Or differences, manonotice mo yon with regard sa mga tao sa paligid mo. Or situation sa paligid mo na parang magkakaroon ka ng, yeah, technically, yung nakikita ko ngayon is Two of Pentacles, yun yung nagpapakita sa visualizations ko. And there's a particular card, hindi itong card na ito mismo. I don't know if you could be dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn, but anyway, nakikita mo yung pagkakaiba nitong taong ito. Or if you're dealing with two people, yung iba meron, madi-differentiate mo yung person na kakonect mo at yung isa pa. Okay? And alam mo sa sarili mo na kung alin talaga yung mas gusto mo. Now, pagdating sa person mo, Wheel of Fortune, this person will create big change sa buhay niya. Big change, more like sa itsura niya eh. Pwedeng ganun. The Nine of Wands, I'm seeing you parang, talaga. Nandito na ako sa left side, pero parang nararamdaman ko talaga this is your side. Parang or might be, wala masyadong message sa person mo, but rather sa'yo. Kasi ikaw yung may mga big change na kailangan gawin sa buhay mo, major endings. So, kasi itong person ito, pwedeng nagawa niya na yung mga dapat niyang gawin. Okay? Or maybe, nangyari na sa kanya yung mga dapat mangyari sa kanya. So, you do have the Nine of Wands.
I feel like hindi rin siya happy sa kung nasaan ka. And in the future, there's this feeling of, pwedeng inggit na rin in a way kasi parang gusto ko yung position na yun eh. Gusto ko maging ganyan din, ganyan. Or if you are already in another relationship or maybe sa family mo, no? Parang gusto ko maging member doon ng family nyo eh. Parang ganun yung person. Parang gusto ko maging belong. Pero hindi ko magawa because naiinis siya doon sa person mo na isa pa if you are dealing with two people. Or if there's a family member na parang nagiging distraction sa inyong dalawa, pwedeng naiinis siya doon sa family member na yan. Kasi gusto niyang maging part ng buhay mo, pero it's not possible because of this particular person. Ngayon, in the future, with the Queen of Cups, I'm seeing a lot of love mula dito sa person na to. And if ever, no, maayos ka ng kausap, matino ka ng kausap, pwede ka ng, nagiging open ka sa kanya, this person, nakikita natin yung openness and honesty din mula sa kanya. So, nakakita tayo ng communication. Pero of course, kailangan matutunan mo rin maging open sa taong to. Dahil magiging open din siya sa'yo pag naramdaman niya na nagiging open ka din sa kanya. Especially if this is a twin flame connection. Guys, twin flame is like you're mirroring each other. So, kung anong ginagawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. So, if you are being open to this person, and pwedeng balikan ka rin naman ng person na ito na pagiging open niya, pabalik sa'yo. Okay, so openness sa communication ang nakikita natin in the future sa inyong dalawa. But of course, yun nga, may mga bagay na kailangan i-end or dapat i-end. At meron din naman nakikita tayo mga endings talaga na literal na mangyayari. And I feel like it is for the better. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.